Praise the Lord. God bless you for beloved ko, Preacher Brother Al Bilya. Tayo manalangin. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami, taos puso nagpapasalamat, taos puso nagpakumbaba. Sa punat dalangin ng mahal na Pastor, Wildy Estrada Almeida, patawarin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sa iyong banal na salita, sa ganang akin wala pong magagawa. Samahan po kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig. Alisin mo, O Diyos, ang lahat ng mga hadlang, mga pag-alinlangan, gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, cast out by the blood of Jesus. Amen. Say praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Una tigit sa lahat ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Dobling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa mga beloved children, mga pag-alala sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, or beloved Mama Dear, sa lahat nating mga kapatiran, mga webcast viewers, magandang tanghali, magandang hapon sa ating mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved elders, beloved instrumentalists, ating mga beloved live webcast at sa mga technical staff, sa ating live po mga minamahal, sa ating mga visitors, sa lahat na nakarinig sa tinig na ito, magandang hapon. Welcome po sa ating banal na pananambahan. Lalo't higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord! Purihin nating mahal na Panginoon, salamat sa gintong pagkakataon na narito tayo upang sama-samang purihin, sambahin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Lahat ay pumalagpak sa ating mahal na Panginoon. Welcome sa Sunday General Worship na kung saan dito tayo huhugot ng kalakasan dahil ang Panginoon ay kasama natin. Ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At the same time, atin pong ginagawa, sinasariwa ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, isang tabi na po natin ang lahat nating mga layaw na pag-iisip. At ating pong isintro ang ating pag-iisip sa salita ng Diyos. Amen. Na habang tayo ay nagpapatuloy, tayo po'y magbubulay-bulay at tayo po'y humingi ng tawad sa mahal na Panginoon dahil mayroon tayong kanya-kanyang mga kahinaan, mga pagkukulang. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya po mga minamahal, tayo po ay patuloy na magkukonsentrate sa ating pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang atin pong pag-usapan ngayon, mga minamahal, patungkol po sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, ito po ang nagtutulak sa ating dakilang Diyos, Ama sa langit, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para kung sino mang sumasampalataya, maniniwala at tumanggap ay maliligtas at magkaroon
ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Sa Biblia, mayroong tatlong nagkakasama-sama na ito po ang malaking bagay na hindi pwedeng mawala sa isang mananampalataya. Basahin natin dito sa 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 13. Amen, praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Amen. Dito pa sa ulat ng unang mga taga-Korinto, Kabanatay 13, talatay 13. Datapot kayo'y nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pagkabasa sa salita ng Diyos. Itong tatlong mga malalaking bagay na nagkakasama-sama na hindi pwedeng mayroong isang mawala sa isang mananampalataya. Una, pananampalataya. Ikalawa ay pag-asa. Ikatlo ay pag-ibig. At ang pinakadakila sa lahat, mga kapatid, ay ang pag-ibig. Say, praise the Lord. Dahil ito po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Walang makatumbas, walang makakumpara, hindi mababayaran kahit anong ilang libong salapi ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig, ito ang pinakadakila sa tatlong nagkasama-sama. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang pag-ibig ang ating pag-usapan, mga minamahal, kailangan malawak ang ating pangunawa. Dahil mayroong mga posibleng pangyayari na hindi natin inaasahan at hindi natin masyadong maintindihan na ito pala ay pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Dahil ang ini-expect ng tao, pag ang pag-ibig ang pag-usapan, puro kaligayahan, puro kasiyahan, puro pagmamahal. Hindi ini-expect ng tao, mga kapatid, na siya ay masaktan. Amen? Dahil pag-ibig. Say, praise the Lord. Hindi niya inasahan na siya ay parusahan dahil pag-ibig. Say, praise the Lord. So, kailangan nating malawak ang ating pangunawa. Kailangan nating malaman na ang Diyos mayroong dalawang pag-uugali. Sa talatang ito, malaman natin kung anong ugali ng Diyos. Dito sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 22. Amen, praise the Lord. From the book of Romans, chapter 11, verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell. Severity, but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Amen.
Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 11, talatay 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Ang inaasahan ng tao, ang Diyos ay hindi marunong magalit. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Hindi kaya ng Diyos na siya ay manakit dahil ang akala ng tao ang Diyos ay pag-ibig. Hindi kaya ng Diyos na ang tao ay saktan dahil nag-akala ang tao na ang Diyos ay mapagmahal at maibigin. Pero sa talatang ito, mga kapatid, mayroong dalawang kaugalian ang Panginoon. Ang Diyos. Siya ay mabuti at siya ay mabagsik. Amen? Ang sabi ng Panginoon, ang kabagsikan ay sa mga nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga ayaw maglilingkod, ayaw din sa Diyos sa kanila. Hindi ipinipilit ang sa Panginoon sa mga taong ayaw mananampalataya sa Kanya. May kasabihan, mga kapatid, kahit walang tao sa sanglibutan, ang kanyang pagkadiyos ay mananatili. Amen? Subalit, kung ang tao walang Diyos sa kanyang buhay, ang tao ay walang magagawa sa kanyang sarili. Everybody shout, praise the Lord. Hindi problema sa Diyos pag ang tao ay hindi maniwala sa Kanya. Hindi maglingkod sa Kanya. Dahil dalawa lang ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Amen? Subalit sa mga para sa Kanya ay nanatili sa Kanyang kabutihan. Dahil ang Diyos ay mabuti sa Kanya. Mabagsik ang Diyos sa mabagsik din sa Kanya. Kaya mga minamahal, ang Diyos mabuti at mabagsik. Yun ang dapat nating malaman. Pero sa kabila ng kabagsikan ng Panginoon, maamo ang kanyang puso. Madali siyang mahabag, matulungin, hindi tulad ng tao. Pag ang tao ay nagkasala sa kanyang kapwa-tao, kahit pa ang tao ay humingi ng tawad, ang tao ay pilit lumalayo at ayaw magbigay ng tawad. Pero ang Diyos, kahit man kung ang tao ay mabagsik sa Kanya, pag dumating ang oras na siya ay manikluhod at magbalik loob sa ating mahal na Panginoon, hindi niya tiningnan kung anong mayroon siya. Ang tiningnan ng Diyos sa Kanya, ang Kanyang puso na mayroong pusong nagpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang Diyos hindi lamang
hanggang sa pagkatawag natin. Hindi lang hanggang sa tayo ay nanampalataya sa Kanya. Tinawag niya tayo upang maglingkod at tayo ay Kanyang tinuturuan para tayo ay mamuhay na may takot at may kabanalan sa harap ng Panginoon. Walang perpektong tao, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kahinaan. Kaya po mga minamahal, ihanda lang natin ang ating mga sarili sa mga posibleng paalala ng Diyos para sa atin. Pero dapat nating intindihin, pag tayo ay Kanyang paalalahanin, hindi ibig sabihin na tayo ay hindi niya mahal. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi niya iniibig. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi niya mahalaga. Kaya tayo ay pinaalalahanan ng Diyos dahil tayo ay iniibig ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 27 verse 5. Amen. Praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 27, verse 5. Open rebuke is better than secret love. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanatay 27, Talatay 5. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Dito lang tayo nakaranas na hayagang nagkatotoo ang salita ng Panginoon. Galing tayo sa ibang kongregasyon, hindi tayo nakaranas ng paalala or palo. Nanatiling lihim sa atin ang ating mga maling gawa. Walang pastor ni ministro or pare na nakapaglangtad sa ating mga kamalian noong unang panahon. Mga kapatid, pero dito talagang hayag sa harap ng Diyos, talagang hayag sa lahat ng mga kapatiran na tayo ay iniibig ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, maigi ang pagsaway sa hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Everybody shout, praise the Lord. Walang nalilihim sa ating mahal na Panginoon. Walang natatago sa ating dakilang Diyos. Kahit saan mo pa ilagay yung mga sikreto mo, pag ihayag ng Panginoon yan, mahahayag. Talaga ng mahahayag. Ang iba mag-testimony. Amen? Ako ay pinaalalahanan ng Diyos dahil mayroon akong nagawang mali. Amen? Nalangtad sa harap ng tao, nalangtad sa harap ng Diyos. Mga kapatid, dahil ayaw ng Diyos na mayroon tayong mga sikreto. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Inibig tayo ng Diyos. Kaya tayo ay nirebuke ng open. Ang sabi ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Kaya ang sabi ko, kailangan pag ang pag-ibig ang pag-usapan, malawak ang ating pangunawa. Kaya ang tao hindi nag-expect, mga kapatid, ng pag-ibig kaya niyang saktan ang isang tao, parusahan ang isang tao. Pero sa ating naintindihan, kung bakit ginawa ng Diyos na tayo ay Kanyang paalalahanin ng hayagan, para tayo ay lumalakad ayon sa Kanyang banal na kalooban. Everybody shout, praise the Lord.
At tayo ay paalalahanan, huwag nating sabihin na hindi na tayo mahal ng Panginoon. Huwag nating sabihin na hindi na tayo mahalaga sa Kanya. Huwag nating sabihin na hindi tayo iniibig ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang Biblia nagsasabi, lahat ng Kanyang iniibig ay Kanyang hinahampas. Pinarurusahan. Amen? Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 6. Amen. Praise the Lord. From the book of Hebrew, chapter 12, verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Amen. Sa aklat ng mga Hebreyo, Kabanatay 12, talatay 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa halip na tayo ay magtampo sa Kanya, ang gawin natin, siyasatin ang ating sarili. Para malaman natin kung bakit nagkaganito. Amen? Para malaman natin kung bakit, mga minamahal, nagkaganyan. Sa halip na tayo ay mag-isip ng mga negatibong pag-iisip, sa halip na tayo ay manghihina, mag-question, ang sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nangasam pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban nasa kung kayo'y itinatakwil na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin, mga kapatid. 2 Corinto Kapitulo 13:5. Amen. Praise the Lord. 2 Corinthians 13 verse 5. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Examine yourselves whether he be in the faith. Prove your own selves. Know he not your own selves, but that Jesus Christ is in you, except he be reprobate. Amen. Aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatay 13, talatay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, yan pala ang dapat nating gawin. Pag lumating man ang time na mayroon tayong matanggap na paalala ng Panginoon, huwag mag-isip ng mga negatibo. Huwag mag-isip ng hihinto ka na. Kaya hindi ka mahal ng Panginoon. Hindi ka mahalaga. Lahat tayo ay nakatanggap ng paalala. So ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanyang piling. Ayaw ng Diyos na mabaliwala ang ating mga pagsakripisyo. Mula nung una na tayo ay nakasumpong sa katotohanan, napakarami ng mga pagsubok na sinuong natin sa ating buhay. Sayang, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili kung hindi baga ninyo nalalaman.
nasaganang inyong sarili na si Hesus Kristo ay nasa inyo. Amen? Say, praise the Lord. Mga minamahal, ang Diyos, mayroon lang sigurong gustong baguhin sa buhay ng bawat isa. Na kung saan ito ang pinakaimportanting bagay para sa Kanya na dapat nating malaman. Mayroong isang kwento sa Biblia, isang hari na nakipag-usap sa kanyang mga alipin na mayroong utang sa kanya. Napakahalaga po ito, mga minamahal, na may apply sa ating sarili. Basahin po natin ang libro ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 23 nga to sa 27. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 18, verse 23 to verse 27. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of the servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 18, talatay 23 hanggang 27. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya'y may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasay wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya ipagbili. At ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa inyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Hindi natin maintindihan, mga minamahal, ang mga plano ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, may isang taong nakautang sa kanya ng 10 talento. Pero ang parusa sa kanya talagang sobra-sobra. Palibhasa, hindi siya makapagbayad sa kanyang utang. Ipinag-utos sa kanya ng kanyang Panginoon, ipagbili mo ang iyong anak at asawa. Biro mo yan, mga kapatid. Sa 10,000, lahat ng kanyang tinatangkilik para makabayad lang sa kanyang utang na 10,000 talento. Pero nagtaka tayo, mga kapatid, yung alipin, hindi siya nagre-react. Amen? Hindi siya nagre-react, mga minamahal. Na dapat siyang magre-react. Pwede naman niyang sabihin, Panginoon, bakit ang laki bang tubo sa 10,000? Asawa ko, anak ko, at lahat kong tinatangkilik, ibibinta para makabayad lang sa iyo. Mga kapatid, hindi niya alam na siya ay sinubukan lang ng Panginoon. Sinubukan siya ng Diyos at tiningnan kung anong kaya niyang gawin. Mga minamahal, ngayon ang hinihintay, ang pinakahinihintay ng Panginoon na gawin sa alipin na nakautang sa Kanya.
Everybody shout, praise the Lord. Wala siyang ibang sinasabi. Wala siyang komentaryo kung bakit ganito, kung bakit ganyan. Sobra-sobra ang tubo sa kanyang utang. Ang ginawa ng alipin, siya ay nagpatirapa at sumamba sa kanya. At nagsabi, Panginoon, mga kapatid, pagtiisin mo ako at pagbayaran ko sa iyong lahat ang aking utang. Everybody shout, praise the Lord. Ang tinitingnan pala ng Diyos, hindi siya nag-apas o bayaran siya kwarta. Amen? Ang gusto ng Diyos sa lahat ng mga nakautang sa Kanya ay magpakumbaba lang. Amen? Sa pagpakumbaba, mga kapatid, kaya mong mabayaran lahat ang iyong utang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan pala ang sikreto. Yun ang gustong baguhin ng Diyos sa isang mananampalataya. Na lahat tayo ay magpakumbaba sa Kanyang harapan para mabayaran natin lahat nating utang, pagkakasala, ang ating mga kahinaan sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang bayaran kung tayo lang, mga minamahal. Pero yun lang po ang gusto ng Diyos na mangyari sa bawat isa. Mga minamahal, na ang lahat ay magpakumbaba at aminin natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mabayaran mo na ang utang mo sa ating dakilang Diyos. Kahit gaano ka man kamakasalanan, hindi man masulod sa isang barko ang pagkakasala mo. Mga kapatid, kahit buong sanglibutan ay hindi kayang sidlan sa ating mga pagkakasala, pwedeng sa isang iglap mabayaran mo ang lahat ng iyong utang sa pamagitan ng ating pagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng ating pagpatirapa sa ating dakilang Diyos. At pagsamba sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Yan po ang pag-ibig. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapariwara. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawalay. Kaya po, kung makaranas tayo ng mga paalala, hindi tayo dapat magtampo, bagkus tayo ay magpasalamat sa mahal na Panginoon. Lord, salamat. Ako ay iyong iniibig, bagamat di man karapat-dapat. Ako'y inyong minahal, bagamat di man karapat-dapat. Alam ko, mahal na Panginoon, na ayaw mong mawalay ako sa iyong piling. Yun ang dapat nating isipin, mga kapatid. Lahat tayo dito ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo dito ay iniibig ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo dito ay mahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang utang natin ay hindi natin kayang bayaran. Pero ang tinitingnan ng Diyos ang ating puso na mayroong pagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kahit gaano man tayo kamakasalanan, pag tayo ay magpakumbaba sa ating dakilang Diyos, isang iglap kaya mong mabayaran ang iyong utang sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Habang tayo umawit, mga kapatid, bubulay-bulayin po natin
Tayo pala ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa bawat yugto ng buhay, Ang red the word of God. na nagmamasid sa tuwina. Purihin ka, mahal na Panginoon. Nagpagkadakila sa pag-ibig ng Diyos. Napagkalalim sa kahulugan ang pag-ibig ng Panginoon. Ang kritawan ng purihin ang Diyos. Hallelujah. Karapat-dapat purihin ang Diyos. Saan man ako magtungo, ako'y iniingat. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan, hindi na natulang, ikilang pag-ibig, aking nararamdaman. Hindi mo kailangan magsabi, ikilang pag-ibig, o pag-ibig mo, saan man ako magtungo, ako'y iniingat. Sa oras na nakikita, ako'y tinutulungan. Dakila ka! Pinabayaan, hindi ka natulog, ikilang pag-ibig, aking natulog. Hindi
Praise the Lord. Mga minamahal, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Manalangin tayo lahat. Lahat tayo ay hindi man karapat-dapat. Mayroon tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Pagkakasala, ang Diyos lang ang nagkakaalam. Ipakumbaba natin ang ating mga sarili. Yun lang po ang pagbabayad sa ating mga utang sa Panginoon. Manalangin tayo lahat sa ating dakilang Diyos. O pagpala naming Ama, Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Sa pangunan ng langit ng mga Pastor Willistra Dalmena, patawarin mo. Linisin mo ang aming mga puso. Gawin mong karapat-dapat para Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ito po ang sinabi ng Bible. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay nakapasalamat, ay kanyang ipinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na ipinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Nagpatuloy ang kasulatan, mga kapatid. At nang gabing di naman hinawakan ang sarong ito. Sa pagkatapos ng pagkahapon, na sinabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alaala sa akin. Ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Alalahanin
Praise the Lord, glory to God. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Napakatamis sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po'y magkaisang magpapasalamat. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay tinawag mo. Binigyan mo ng halaga, iniibig, at minahal. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hindi namin mabayaran. Hindi namin matumbasan ang iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong matamis banal na presensya, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tapoy manalangin sa lahat nating mga pangailangan. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat dalangin ng mahal na pastor, sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan, mga webcast viewers, abutin mo siyang pagpalang kamay. Ibuhos mo masaganang pagpapala. I-provide lahat kanilang mga pangailangan araw-araw. Patatagin mo, Diyos, ang pananampalataya. Panghawakan mo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa parting may karamdaman sa ating mga katawan. Walang imposible sa mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama Diyos, magapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pagunat dalangin ng mahal na pastor, aming sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway, mga problema, kahirapan, mga virus, karamdaman mula pa hanggang ulo. Sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Cast out by the blood of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo po tumayo. Mayroon ba tayong mga bisita, mga kapatid? Kung wala, mga minamahal, tayo po magkaisang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Sumigaw ng malakas, tumalon ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat magsabi, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon. God bless po sa lahat, mga kapatid. At bago tayo tumuloy sa ating mga importanteng announcement, kukuha muna tayo ng special offering. Ibigay po natin ang pagkakataon, beloved Brother Ricardo Arong. Special na po rin. Mapagpalang Ama Diyos na mga periyon sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal pa yun sa patuloy pagpalain ng patid nagbibigay banal na ubasan sa pamagitan ng kanilang special love break. Pagpalain mo rin sa lahat ng pagkitaan, ng negosyo, mga taniman ng hayupan, mga palisdahan. At ang aming mga patid walang maibigay sa iyo. Dahil sa kawalan, pagpalain mo rin, bigyan mo ng special na pagkikitaan upang sa sunod, mayroon silang maibigay sa iyong banal na ubasan. Pagpalain mo kami mula physical, dan siya ligit sa lahat spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin na buksan mga durungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon.
Amen. Praise God. God bless you for beloved co-preacher, Brother Ricardo Arong. Magbigay po tayo ng masaya, mga kapatid, para sa ikalago sa banal na gawain, para sa ating church improvement, dahil marami pa tayong mga project, mga kapatid. Amen. Tayo lang po ang inaasahan dahil tayo lang po ang nakaunawa, mga kapatid, sa mga pangangailangan ng iglesia. Dahil tayo ay mayroong Espiritu ng Diyos na handang sumusuporta at tumulong sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At sa ating pagpatuloy, mga kapatid, sa ating midweek service, alas 3 hanggang alas 7. Sa ating Friday service, alas 2 hanggang alas 7 ng gabi. Sunday service, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At sa Ayala, mayroon tayong Sunday worship, alas 9 hanggang alauna. At mga kapatid, pinapa-announce ko kanina sa mga manggagawa na mayroon na tayong Wednesday or midweek service doon sa Ayala. Mga minamahal, mag-umpisa po tayo alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Sa Ayala Outreach, mayroon tayong midweek service. Sa mga kapatiran po nating medyo malapit lang doon, mga minamahal, pwede tayong doon na lang mag-attend para hindi tayo masyadong mahirapan sa sobrang layo at sa taas ng pamasahe. Praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yun lang po ang ating radio program, patuloy ating Facebook feeds, mga kapatid. GMCIM Sambo Western Mindanao live stream sa ating YouTube channel, GMCIM Sambuanga, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Monday to Sunday. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at wa milain nga ibilin, kundi mga kapatid, tayo ay magmamahalan, magtutulungan, at tayo po'y manalangin sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y tumayo, mga minamahal, atong ihatag ang panahon. Bigay po natin pagkakataon sa ating closing prayer, our beloved preacher, Richard Gelasio. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Pulpit Iyas. Mga minamahal, tayo po ay lahat ay mag-isang manalangin para po sa ating closing prayer. Oh, hallelujah, hallelujah. O padakilang magpala naming Diyos sa mga banal na sa langit, ikaw po ay makapangyarihan sa lahat, sa pangunang dalangin na kayo pong ginagalang at minamahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet o loving God. Ama, maraming salamat po sa maghapon na banal panambahan na sa araw na ito. Tunay nga po yung pinagpala ang bawat bahagi ng yung banal panambahan, ang pinakamamahal na Jesus. At narito kami nagsasama-sama at nagkakaisa upang aming maisagawa ang yung banal na hapunan, upang aming inaalala yung pinawa sa yung pagkamatay at pagkabuhay dahil sa yung pag-ibig sa aming pinakamamahal na Jesus. Kaya sa dakong hapong ito, kami po taos pusong nagpupuri at nagpapasalamat, Ama. Hallelujah, praise the Lord, po yung pinakamamahal na Jesus. Sa matamis pa na presensya ng kumilos sa aming kalagitnaan, magmula po sa umpisa ng MC hanggang sa mga oras na ito, lalo higit sa lahat ang iyong banal na salita, ang iyong banghelyo ng kaligtasan, na ito po'y nagpapatatag at napahaliw ng aming panampalataya sa pinakabawal na Jesus, at sa iyong pansamantalang paghiwalay, pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, saan man sulok ng mundo, itong sawot panalangin, sa makamit pangalan ni Jesus. Amen.